Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po, gagawa tayo ng condensed milk puto cheese pero kakaiba po ito kasi i-bake natin at lalagyan natin siya ng dahon na underline. Kailangan natin ng medyo malaki mixing bowl at ilalagay natin yung 3 pirasong itlog. Ayan. Basag yung isang dilaw. Pero okay lang po yan kasi pagsasamahin lang naman natin to. Yan, ito na yung sinasabi ko. Lalagyan natin ng grated cheese. Hatiin lang natin ang cheese na yan. Di natin siya uubusin kasi yung iba po niyan, yung kalahati ay ilalagay natin yan as toppings. Pero hindi ko po isasabay kasi baka di pa natin makita yan. Baka matunaw kasi yung cheese. Di ko pa kasi subok kung ito bang cheese na to ay natutunaw ba to kaagad or hindi ba to agad natutunaw. So, kalahati lang yung ilalagay natin. I-mix natin dito sa mixture natin. Hindi tayo masyadong nag-cut ngayon ng video para masundan po ng mga beginners. Kasi pag yung mga beginners ay nalilito sila kapag ang daming cut sa video natin. So, medyo mahaba po ito. So, ayun. Gagamitin ko tong 1/2 cup pero hindi ko naman yung pupunuin kasi yung ano natin size 5 yata yung tawag dito sa ating mga molder. So nilagyan ko po yan ng dahon ng saging kasi mabango ang dahon ng saging. Mabango yan. At pwede ka rin po ditong maglagay ng vanilla extract. Ako po kasi hindi ko bet yung vanilla kaya sobrang bihira lang ako maglagay noon. Kahit mayroon naman ako ditong stock. So hindi natin masyadong pupunuin kasi aapaw siya. May isa akong ginamit na 8 inches kasi marami pa yung natira. 13 pieces itong 10 pieces itong medyo maliit. Mayroong sunod na size 3 pieces saka isang 8 inches na round. So, ganyan ang itsura niya sa loob ng oven. 180 degrees Celsius na preheat ko yan bago ko inilagay. At i-bake ko siya ng 20 minutes. After 20 minutes, lalagyan ko siya ng grated cheese sa ibabaw. Kaya tatanggalin natin siya sa oven. So, nilalagyan ko siya ng grated cheese sa ibabaw. So, bakit hindi ko isinabay? Di ko kasi sure kung
matunaw ba siya o ano, kaya hindi ko muna siya isabay. Kasi kung isinabay ko kanina, pag matunaw, so di na natin mapansin yung cheese toppings natin. Bibingka puto cheese. Di ko talaga alam anong pangalan nitong ginawa kong vlog, pero isa lang yung siguradong sarap niya. Ayan, yung sinasabi ko na meron tayong 8 inches na round pan na dyan na lang natin inilagay lahat kasi wala na tayong ibang mga flour more. Saka yung preparation niya para na siyang bibingka. Uso kasi ngayong season nito yung bibingka, kaya ito. So after 5 minutes po na binake ko ulit siya, pinalik ko. Ayan, medyo may sunog-sunog na. Yung iba 10 minutes inabot kasi hindi ko agad inano. So ito na yung malaki, ito yung kakainin namin. Ayan, ang sarap po niyan. At yung maliliit ay dadalhin ko siya bukas. Doon, pasalubong ko sa mga business partners ko. So, itsura pa lang po, mukhang ang sarap lang po nang nagastos ko dyan. Baka mga 100 pesos lang siguro yan. Gastos natin dyan o wala pa. Wala pang 100 pesos kasi di na tayo nag-costing. Kilo lang naman na flour, 25 pesos. Sugar. So, yun, mga 100 lang.